Pilipinas, hindi tayo nakapunta doon sa sinasabi nila na bilihan nila ng mga pasalubong kasi talagang gaw na tayo sa time. At saka hindi na tayo talaga makakapunta doon, guys. So, share ko na lang sa inyo yung malapit dito. Dito mas sumasapa yung mga milk tea, guys. Ayan eh. Ayan yung mga pagpipilian, guys. So, diba? Thank you so much. O, diba? Kahit na ano, your sugar cane, guys. Yan o. Pure tubo. Yes, pure tubo. Pinaprocess nila dyan, guys. Ayan. Tapos, lumalabas yung juice ng sugar cane. So, this is it, guys. Pauwi na nga kami at pa-airport na kami. To sum it up, guys, based on our experience, maganda rito. Mababa yung cost of living. Tapos, yung mga tao, very warm, friendly. Last naming lunch dito sa Vietnam ngayon. Kasi, ngayon yung flight namin, mamaya madaling araw. Yeah, magla-lunch muna kami. Last naming lunch dito sa Vietnam. Una nilang sinaserve, guys, yung soup. Ayan o. Wala na sila sausage. Rice with egg sausage. Itong soup na to, siguro kale. Itsura niya kale. Sana ka mo dito na lang tayo kumain muna pa. May option ng maliliit. Baka bibigyan nila sa... So, ayan guys. Ito yung lunch namin. Mauubos mo yan Ayan. Dito sa Vietnam, guys, mapatinapay, mapasabaw, kahit na anong uri ng pagkain, maraming gulay. Kaya ang gaganda ng kutis ng mga Vietnamese. Ayan guys, andyan na kami. Ayan guys. Yan ang airport nila, guys. Actually guys, ang aga namin dito. Pero it's better to be early than late. So we're here na, guys. Pwede naman tayo na magpasulit eh. Kasi sobrang aga natin. Marami nakapila. Pero di naman ganun kahaba talaga. So okay lang na mag-stay kami dito kasi malamig. Yung inastay ako mainit. Kasi gabi na nung pumunta tayo dito na. Gabi na kasi, guys, nung dumating kami. Kakain muna, guys. Kakain muna. Nagugutom sa paghihintay eh. Kain muna. Merienda muna tayo, guys. Yung baget ko purong before. Bani. Beef siya na may cream cheese. Yan guys, waiting na kami para sa check-in. Nasa ako 7 o'clock. Guys. Haba na yung pila. Pero ang aga namin kanina, guys. Next time na magta-travel ako, hindi ako magdadala ng maraming gamit. Yan guys, tapos na kami. Natapos din yung timbangang abang pila. Sumobra kami ng 2 kilo, guys, sa hand carry namin. Kaya lang mabait yung mabait siya. Hinayaan na niya kami. Hindi na niya kami pinabayad. Dahil talagang mabubuting tao sa mundo. So ayan guys, waiting na lang kami. 3 oras pa yung bubunuin namin, guys. Ayan, 3 oras pa yung hihintayin namin. Delayed na naman yung flight namin, guys. And as usual, nagpakain ulit yung Cebu Pacific. Hindi mo naman pinagita. Oo nga eh, hindi ko naipakita. Pakita ko na lang, guys, yung mga iba na nakapila. Yung mga pahuli na. Yan nga, guys. Nagbigay sila ng pansit, ng yogurt, ng water. Ayan. Ano? 'Di ba? Yun namang papunta pa lang kami, guys.
Late din yung si Bukak. So, yung pinakain naman niya sa amin, chichirya, at saka mga biscuits, at saka mineral water. Yan. Ngayon naman dinner. Kasi nga naman oras na eh. Late na ilang oras. 3 hours. Ito ko. So yun nga guys, by God's grace, nakauwi na kami ng mapayapa at wala naman gaanong mga mahihirap na situation na nangyari. Kasi hindi ko masasabing mahirap kasi doon sa mga part ng mga challenges, hindi kami tinabayaan ni Lord. And as usual, tas behind me, si Daphne, yan, siya yung unang-unang talagang excited na makita niya ako. Talagang nagtatalon siya sa tuwa. Sobrang saya niya. One thing lang na gusto kong i-share sa inyo guys, kahit nasa ang mga part ng mundo kayo, mamamasyal o magagawi, pupunta, kailangan meron kayong daladalang insurance. Kasi yung parang, importante kasi yung insurance. Kasi yung lalo na, yung healthcare. Kasi yung hindi mo alam what lies ahead, di ba? Lalo na pa naman sa Vietnam, Cambodia, yan. Sobrang mahal ng pagpapa-hospital dyan. Magdala kayo guys sa mga over-the-counter medicine, in case of emergency. Ganon. Bawa, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, lagnat, trangkaso, sipon, ubo, ganon. Baka yung mga kakainin nyo doon, hindi hiyang sa inyo, magdala kayo ng para doon sa mga pangangati. Baka allergy kayo sa kinain nyo, ganun. Tapos magdala kayo ng mga personal na gamit na kasi hindi naman ninyo alam kung anong dapat na ninyo, diba? So it's better to be prepared, no? Yun. Tapos syempre yung importante doon, magdala kayo ng extra money. Huwag lang kayo magre-rely dun sa eksakto. Kailangan nyo magdadala kayo ng sobra. Kasi kung sobra yung dala mong pera, hindi mo naman yun wawaldasin or in case of emergency lang, gano'n. Kahit na andyan lang siya sa packet mo. Yun. Kasi importante yan kapag nagta-travel. Kailangan enough yung dala mong pera. Tapos, be sure na kapag natuloy kang umalis, be sure na yung wala kang nararamdaman sa sarili mo, yung malakas ka, you are mentally, physically, emotionally prepared para may enjoy mo yung pupuntahan mo. Yun. In our case, na-enjoy naman namin kasi it's really a blessing, no? Dahil isipin mo 15 days or kami doon, tapos yung after the 2 weeks na conference and training, meron pa kaming 5 days na pag-i-stay doon. Yun na nga ipinapasalamat ko na walang nangyaring masama sa amin doon. We are secure. We are safe naman sa mga pinuntahan namin. To sum it up naman, ito lagi kong ulitin, yung mga Vietnamese mababait. They are so warm and friendly. Hindi ka talaga maninibago, hindi ka makukultural shock. Although meron yung mga tradition nila, di ba? Pero syempre hindi naman tayo titingin doon. Pumunta tayo doon not to judge them, di ba? Pumunta tayo doon para mag-enjoy, para magliwaliw, para mag-relax, di ba? Para makita yung kung ano yung mga meron sila na wala dito. Nag-enjoy ako, nag-enjoy yung mga kasama ko, nag-enjoy kami lahat. And it's really a big blessing and a big privilege na makasama kami sa mga nakasama namin more than 700 na mga mananampalataya, mga missionaries. Yun. So praying na if God's will na makabalik pa ulit doon, no one knows, or baka sa ibang bansa naman tayo ililipad, di ba? To sum it up, masaya,
puno ng mga blessings, ganon. Tapos ano yung, marami din mga lesson learned, ika nga, mga lesson learned, mga natutunan, ganon, mga experience, di ba, doon naman tayo nahuhubog sa mga experience na yan, di ba? So, wala namang mga pangit, wala naman akong pangit na dala-dala, na bit, puro magaan. And I'm happy to be back home again. Next week na yung pasukan, and it's a preparation dahil umpisa na ng brigada. Yung pagdating ko, nagpa-complete check-up na ako, yung annual check-up ng mga teacher. Yon. And I'm glad naman na everything are clear. Alam niya siguro nakatulong yung nung nandun kami sa Vietnam. It is first time na mababa yung yung uric. Always na mataas yung uric ko eh. Pero siguro dahil sa mga kinakain doon na puro mga gulay-gulay, ayan. Sa naging maayos yung blood chem ko, tsaka yung result ng aking blood test. Yan. Thank you so much guys for watching my video, and I hope na kapag nagustuhan ninyo tong video na to, ma-share din ninyo sa iba, at pakiclick na lang din yung like button. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na. Thank you so much. God bless.